hindi mo ipinagkaloob na kami ay magkakito sa iyong dakilang pangalan. Hinihiling namin Ama sa aming pagtitipan mo kami po ay nagpusa. Patuloy ka magturo at magpahayag ng mga katotohanan. Mga katotohanan na magpuulat sa aming isa. Mga katotohanan na nagbibigay sa aming panibagong kalakasan. Mga katotohanan na magtuturo sa amin upang nakakita namin ang landas tungo sa buhay ng pagkakitaan. Abang banal, hinihiling ko sa inyo na inyong katakutin ang pangangailangan ng mga taong tumutulo sa iyong panahon. Nananalig kami at sumasampalataya sa inyo, hindi mo hahayaan ang sayang ang pagkakataon na binibigay mo dito sa amin. Aaminin namin, Panginoon, na kami lahat ay iyong pagpapalain. Sa ngalan ni Kristo Jesus ng Nazaret, ito po ang panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen.
36, ganito po ang ating mababasa. Walong araw pagkatapos sa piling, umakyat sa Jesus sa puno upang panalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya ay nananalangin, nagbawa ang anong ng kanyang mukha. Nagninig ang kanyang kasuotan na naging pinuti. Di kami sabi sa iyo ikaw dalawang lalaki na Moses at Elias na napakita na may kagalingan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalaki ng pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila ay hindi naisip at nakita nila si Jesus na nagtitindi at ang dalawang lalaki na kagayon sa tabi. Nagpapalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki. Sinabi ni Pedro, mabuti tumingin na tayo. Gagawa ko kami ng tatlong tubo, isa sa inyo, isa kay Moses at isa kay Elias. Ang tubo ay hindi na nalalaman ng kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya ng mga kapansinan na una at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa lababa na nagsasabi, ito ang aking anak, ang aking hiniran. Siya ang inyong pakinggan. Nagtuligin ang tinig na kita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi na mamalagaw kanino man ang kanilang nakita. Pagkalangin ng Diyos ang pagkakabasa sa kanyang pagmuling nakita. Itaas po natin sa Panginoon ang inyong request at ang lahat ng bagay na inyong ipamasmas upang magawa ang Panginoon sa kanyang kadakilaan. Sige po, itaas po natin ang lahat ng iyan. Tayo po ay mananangin sa Panginoon. Yahweh aming Diyos, Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Kuni kami po ay mananangin at tumutulong sa mga bagay ng Panginoon. Hinihiling namin naman ang inyong pagbabasas sa lahat ng bagay na itinataas sa inyo. Kaya ang Panginoon ng mga bagay nito ay hindi kasangkapan ng daluyan ng inyong pagpapalang ayon sa Panginoon. Kaya ano po Ama na makayaan gawin kadakilaan at kapagalitan at ikaw ang Diyos ay magtutuloy na napakagalan. Mas masaluhin po ang kanilang mga priorities na nananalig kami ang sumasampalataya sa inyo. Inaamit po namin ang 100% ng katugunan sa lahat ng aming mga kaibigan at sa lahat ng aming mga pangangailangan. Mas masaluhin po ang kanilang mga handog bilang pasasalamat sa inyong mananghanggang pagkakitan. Umaasa kami, Ama, na ang lahat ng kanilang ibinibigay, ikaw ang magbabalik ng hindi pa sa kanilang ibinibigay. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po ang aming pag-ibig ng inyong mabuting buhay. Sa ngalan ni Jesus ng Nazaret, sa kanilang Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Pwede na po tayo po. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, hinihiling po na tayo po ay dito lang pumingin at tayo po ay pumingin na malinang ng salita ng Diyos upang sa inyo ay hindi masayang yung ating pinarito sa gawain ng Panginoon. At tayo po lahat ay tumanggap ng mensahe ng Panginoon. Ano po ba? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinangalan po yung the message of transfiguration. Ano po ang pag-uusapan natin? Ano po ang pag-uusapan natin? The message of transfiguration. Ang ibig sabihin sa Tagalog ay mensahe ng pagbabawang anyo ni Jesus. Si Jesus po ay pumunta ng mundo at anong ginawa ni Jesus? Siya po ay nanalangin. Isinama niya ang kanyang mga alagad sa Pedro, Juan at Santiago. Nang sa pagbabawang anyo ni Jesus, mga kapatid, ay mayroon lumitaw na dalawang
Siya po ay iniakyat sa langit sa pamamagitan po ng chariot of fire. Subalit sabi po ng Biblia, ang Panginoon Jesus ay nagtitingin kasama ng dalawang lalaki. So ibig sabihin niya, hindi lamang si Jesus ang nagtitingin, kundi maging si Moses at si Elias. Ang tanong po natin ay ano ang ibig sabihin ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon Jesus? Ano ang gusto niyang iparating sa atin? Ano yung mensahe na ibig niyang sabihin sa ating mga kapatid? Ano ang dahilan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon Jesus? Na nagpagpakita po si Elias at si Moses, ang kanilang pinag-usapan po, mga kapatid, ay ang kamatayan ng ating Panginoon Jesus. Kamatayan na mamagalan sa Jerusalem. Kung kamatayan ang pinag-usapan ng tatlo, yung pagbabagong anyo ni Jesus ay ang kanyang muling pagkabuhay. Uulitin ko, kung kamatayan ang pinag-usapan nila, ang pagbabagong anyo ni Jesus ay ang kanyang muling pagkabuhay. At bakit kailangan na magbagong anyo ang ating Panginoon Jesus? Ano ang kanyang mensahe? Number one, the message of transfiguration is the future of the believers. The message of transfiguration is the future of the believers. Ito po ang mensahe ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon Jesus. Ipinapakita ni Jesus kung ano ang magiging kalagayan natin pagdating ng panahon. Are you listening to me, church? Ang sabi po ng Philippians chapter 3, verse 21, tayo po ay matutulad sa katawan ni Jesus. Inuulit ko po ang sabi ng Biblia, tayo po ay matutulad sa katawan ni Jesus. Kung paano si Jesus ay namatay at muling nabuhay, sa kanyang muling pagkabuhay, kung ano ang kalagayan ng kanyang katawan, ganun din ang magiging kalagayan natin pagdating ng panahon. Ano listen to the church? By the way, ano po ang muling mabubuhay sa tao? Hello? Ano ang muling mabubuhay sa tao? Nakikinig po kayo sa akin? Naiintindihan niyo yung tanong mo? Ano ang muling mabubuhay sa tao? Sabi ng isang Espiritu, ano ang muling mabubuhay sa tao? Ang muling mabubuhay sa tao ay ang namamatay. Amen po ba? At ano ang namamatay sa tao? Yung ating katawan. Hindi mo namamatay ang Espiritu. Hindi mo namamatay ang kaluluwa. Ang namamatay po sa tao ay ang ating katawan.
Ang sabi ko sa brother na tanong, yung problema ng Diyos, huwag mo nang problemahin. Nothing is impossible with God. Nothing is too hard for the Lord. Amen po ba? Kahit po yung bato na lumuhog sa pinakamalalim na dagat, yung mga taong kasama ng lumuhog, mga kapatid, gaano man yan katagal, ang sabi ng Biblia, sila'y muling mabubuhay. Amen po ba? Sa John chapter 11, anong sabi ni Kristo? Sabi ni Kristo, ang mga nananalig sa akin, kahit pamatay, ay muling mabubuhay. Amen po ba? At natin ang sinasabi po ng 1 Thessalonians, sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, mga kapatid, 14. 1 Thessalonians 4:14. Naniniwala tayo sa Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayo bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. So naniniwala tayo na si Jesus ay muling binuhay ng Diyos. Kaya naman naniniwala tayo bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig sa Kanya. Amen po ba? Nang sa muling pagkabuhay, mga kapatid, ito po yung aking sinasabi. This is our future, brothers and sisters. Sa muling pagkabuhay, mga kapatid, dito po sinasabi na sa langit po, mga kapatid, kung may magkagalit ka, sa langit po, wala akong papasok na senior citizen. Hello? Nakapagpag-walk out. Bakit? Bakit ka nang papasok sa langit na senior citizen? Sapagkat sa langit ay walang senior citizen. Are you listening to me? Bigyan ko po kayo ng simple logic. Kapag ang isang tao po ay namatay ng 80 years old o 90 years old, alam po ninyo kung ano yung status niya o yung kalagayan niya. Tama? Sa palagay niyo po ba kapag siya'y namatay, ganyan ang kalagayan ng papasok sa langit? Hello? Hindi. Amen po ba? So ano po ang mangyayari, mga kapatid? Sa muling pagkabuhay, mga kapatid, ito po yung ating future. Letter A, perfect body. Magkakaroon po tayo ng pinatawag na perfect body. Now remember, church, na si Jesus po ay humili ng 200 Roman soldiers. Ang sabi ng Bible, si Jesus ay sinuntok, sinampal, binatukan, 200 Roman soldiers. Sa palagay po nito, kung yung 200 Romanong sundalo ay sumampal, sumunod
sa muling pagkabuhay, hindi ka papasok na 8 years old. Papasok ka sa langit na edad mo ay 33 years old. Lugi ka ba? Hello? Alam niyo sa tuloy, yan ang dahilan kung bakit sinasabi mo walang senior citizen sa langit. Bakit? Sapagkat ang nasa langit ay perfect. Alam niyo sa tuloy, papalitan yung ating katawan na ang katawang walang kapintasan. Amen? Kasi po dito sa lupa, sa totoo lang, gusto ko malaman ninyo, hindi mo tumatanda ang kaluluwa. Hindi tumatanda ang espiritu. Ang tumatanda sa tao ay ang ating katawan. Ito, bakit? Kasi po yung ating body ay contaminated ng kasalanan. Ano na sa church? Kaya itong katawan na ito ay papalitan. Amen po ba? Kaya huwag tayong matakot mamatay. Sapagkat ang kamatayan ay hindi pangkababuhay. Bakit? May muling pagkabuhay. Ano na sa tumi? Yung mga inilibig sa simenteryo, babawi niya. Kakakot yan sa pintuan niyo. Hello? Lahat po ng namatay ay mabubuhay. Amen po ba? Okay, let that be muna po the future of the believers. Letter A, perfect body. Letter B, glorified body. Hindi naman po papalitan ang ating katawan ng katawang walang kapintasan, kundi papalitan ang ating katawan ng walang kamatayan. And listen to me. 1 Corinthians chapter 15, verse 52. Anong sabi ng Biblia? Sabi ng Biblia ganito, sa isang sandali, sa isang mata, kasabay ang tinutong ng trumpeta, pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin. Inulit-ulit ang mga patay ay muling bubuhayin. At di na mamamatay. Hello? Ano sabi niya? Babaguhin tayong lahat sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang nakamatay ng di namamatay. Kaya nang si Jesus ay muling nabuhay, si Jesus po ay nabubuhay magpakailanman. Are you listening to the church? Kaya nga po sa muling pagkabuhay, mga kapatid, ang tao po ay hindi na mamamatay sapagkat papalitan ang ating katawan ng katawang di namamatay, ng katawang di nabubulok. And this is our future. Are you listening to me? Ito yung hinaharap natin. Ito yung kinabukasan natin. Amen po ba? Kaya gusto kong malaman mo na hindi nasasayang yung pagdalo mo. Hindi nasasayang yung paglilingkod mo. Hindi nasasayang yung ginagawa mo para sa Panginoon. Bakit? Dahil ang lahat ng yan ay may magandang pupuntahan. Hindi mabibigyan ng sarili mo. Gusto mo nang pumalak na o. Are you listening to the church? Amen po ba? Ako, kaya magpatuloy ka lang. Bakit? Para hindi mo ma-forfeit. Hindi masayang yung paglilingkod mo. Hindi
Konting minutes na. Amen po ba? Okay, let us see. Let us see, mga kapatid, the future of the believers, unang po is perfect body. Pangalawa ay glorified body. Pangatlo po ay heavenly body. And listen to me. Ano po yung heavenly body? 1 Corinthians chapter 15, verse 49. Ito ang aking mababasa. O 48, ang mga katawang panlupa ay tulad na mula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad na mula sa langit. Verse 15 ng 1 Corinthians 15. Ito ang ibig kong sabihin, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaaring magpana ng buhay ng panatunggal. Ang tawag ko dyan ay spiritual body. Are you listening to the church? Ako, kaya ito po yung nag-aantay sa atin. Ito po yung mangyayari sa atin. Kaya nga nagbagong anyo si Jesus. Yung pagbabagong anyo ni Jesus ay pagpapakita niya ng ating kinabukasan, ng ating hinahanap. Kung ano ang kalagayan ng katawan ni Jesus, ganun din ang magiging kalagayan natin pagdating ng panahon. Amen po ba? Letter number 2. Number 2, the message of transfiguration. Number 2 is the assurance of the believers. Ang mensahe po ng pagbabagong anyo ni Jesus ay ang katiyakan ng mga mananampalataya. Ang ano po yung assurance, ano yung katiyakan, ano yung kasiguraduhan ng mga mananampalataya. Letter A, Christ's resurrection. Letter A, Christ's resurrection. Yung muling pagkabuhay ni Jesus. Now listen to the church. Sa buong mundo, sa lahat ng relihiyon, tayo lang mga Kristiyano ang may Kristong namatay at muling nabuhay. Are you listening to me? Si Muhammad namatay, hindi nabuhay. Si Buddha namatay, hindi nabuhay. Si Hare Krishna namatay, hindi nabuhay. Pero si Kristo namatay, ngunit nabuhay. Kaya meron tayong assurance, meron tayong katiyakan. Yung pananampalataya natin, mga kapatid, may kabuluhan. Bakit? Dahil ang Kristo
pananampalataya, Christ return. Anong ibig sabihin ng Christ return? Yung muling pagbabalik ni Jesus. Hindi ba sinabi ng pari kapag tayo dumagalaw sa misa? Pag sinabi ng pari, let us proclaim the mystery of our faith. Anong sinasabi natin? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y yan ang ipinapahayag ng aming simbahan. Yan ang ipinapahayag ng lahat ng mga Kristiyano na si Kristo ay babalik. And this is our assurance. Babalik 100%. Babalik si Kristo. Pero hindi mo natin iyak kung kailan. Pero ang sigurado, siya ay babalik. Medyo bigyan ko lang kayo ng konti. Lalaliman lang natin ng konti. Okay lang po ba? Dalawa ho ang pagbabalik ni Kristo. Darating si Kristo na nasa alabaang. Yun ang una. Yung pangalawa po, darating si Kristo na tutugtong sa lupa. Uunahin po natin yung pagdating ni Kristo na si Kristo ay nasa alabaang. 1 Corinthians at 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. Sa Old Testament, ipinakita na po yan sa paanong paraan sa panahon ni Enoch. Kilala niyo si Enoch? Kilala niyo po si Enoch? Taga-Cavite si Enoch. Hello? Si Enoch po, biglang nawala. Ang sabi ko ng Biblia, kinuha ng Diyos. Hindi po nakaranas ng kamatayan si Enoch sapagkat kinuha ng Diyos. Pagdating po ni Elias, si Elias ay hindi rin namatay. Pero iniakyan sa langit si Elias na sakay ng karwahe. Yun, hindi mo nakaranas ng kamatayan. At pagdating ng New Testament, sinabi po ng Panginoon, may 10 gumagabas. Kukunin ang 5, iiwan ang 5. Anong ibig iparating ng Biblia? And yung sinasabi ng Bible, to call up. Sa 1 Thessalonians 4:17, ang sabi niya is to call up. Anong ibig sabihin ng to call up? Sa wikang Griego po ay rapture. Pag tinranslate sa English yan ay rapture. Nang ibig sabihin yan ay pagdamit. In the twinkling of an eye, bigla mawawala ang tao. Ang tawag dyan ay rapture. Are you listening to the church? For example, tayo ay nasa bahay kung sakali man na dumating si Kristo ngayon na nasa alamaan, ang kukunin mo ay mga genuine believers. Sino ang kukunin? Sino ang dadalhin? Mga genuine believers. Bakit sinabi kong genuine? Dahil may faith believers. And listen to me, ang kukunin lang ay mga tunay na mananampalataya. Ang kukunin lang ay mga tunay na Kristiyano. Dahil may mga taong nagsasabing sila Kristiyano, pero ang ugali parang hindi Kristiyano. And listen to me, maraming nagpapakilala ng lingkod ng Diyos, pero ugali parang hindi lingkod ng Diyos. Minsan pa nga, may mga malalakas ng loob na nagsasabi, matagal na ako sa gawain! Yun nga ang problema, ang tagal mo na sa gawain, hindi ka pa nagbabago. Ganyan ka pa rin. Ano natutunan mo? Sa dami ng preacher na napakinggan mo, sa dami ng aral na narinig mo, hindi ka pa rin nagbago. Kaya nga sabi
sinabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Kaya ang mga dadalhin, ang mga kukunin, ang mga isasama ay yung mga genuine believers. Are you listening to the church? No, at ang pangatlo yung letter C, Christ reign. Anong ibig sabihin ng Christ reign? Si Kristo po ay maghahari. Pwede nyo like or not, tanggapin man ang mundo, hindi nila mapipigilan ang paghahari ni Kristo dito sa mundo. At yan ang tinatawag natin din yung reign. Medyo hindi ko na mo i-emphasize yan kasi medyo malalim ko na usapin yan. Pero yan yung sinasabi ng Biblia sa Book of Revelation. Bababa si Kristo dito sa lupa at si Kristo po ay maghahari ng 1,000 taon. Ano listen to the church? Amen po ba? So this is the believer's assurance. Christ's resurrection, Christ's return, and Christ's reign. Number 3, dito na po magtatapos, the message of transfiguration is the instruction to the believers. Nang si Jesus ay magbagong anyo, mga kapatid, hindi pa po napuputol yung pagbabagong anyo ni Kristo. Tandaan mo natin na nung nagbagong anyo si Kristo, nagpatuloy po yun. Nawala lang yung bumalik lamang sa dati, yung pagbabagong anyo ni Kristo, nung pagkatapos magsalita yung piling. Mayroong piling na nagsalita. Anong sabi ng piling? This is my beloved Son, whom I am well pleased. Pero sa Tagalog, maganda. Anong sabi sa Tagalog? Isa-isay natin yung salita. Sabi ko sa Tagalog, verse 35, at may isang tinig mula sa alabaha na nagsabi, ito ang aking anak, ang aking hinirang. Ito sabi niya, siya ang inyong pakinggan. Sino ang nagsasalita? Ang Ama, tama? Kanino naka-address yung kanyang sinabi? Kanino naka-address? Ha? Kanino? Hindi kay Jesus. Sa mga alagad. Anong sabi ng Ama? Listen to Him. Hear Him. Sabi ko sa English. Ano po ang ibig sabihin ng Ama? Tingnan po ninyong mabuti. This is the Lord instruction. Listen to Jesus. And listen to the church. Walang ibang instruction ang Ama sa langit kung hindi ang makinig tayo kay Jesus. Period. All to Jesus. And listen to the church. Bakit kailangan kay Jesus lang tayo makinig? Sapagkat ang lahat ng bagay ay ibinigay na kay Jesus. And listen to the church. Ang lahat ng bagay ibinigay na kay Jesus. Kaya ang instruction ng Ama, listen to Jesus. Period. Anong ibig sabihin ng hear Him? Anong ibig sabihin ng listen to Him? To hear Him, it means to trust in Him. Ang ibig sabihin ng pakikinig kay Jesus ay pagtitiwala sa Kanya. Kapag tayo
listen to Jesus, it means to trust in Him. Kailangan mo ang pananaran ng salita ng Diyos ay nakasentro kay Jesus. And listen to the church, ang pananaran ng salita ng Diyos ay nakasentro kay Jesus. Bakit? Sapagkat ang lahat ng bagay ay ibinigay na kay Jesus. Meron pa ng self-declaration si Jesus. Ano ang self-declaration ni Jesus? Sabi ni Jesus, John 14 verse 6, I am. Jesus said, I am the way. I am the truth. I am the life. Amen mo ba? No one comes to the Father. No one comes to the Father except by you. Walang nakapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tama? Nasaan ang Ama? Nasaan ang Ama? Nasaan ang Ama? Nasa langit. Iparang-praise natin, mga kapatid. Ito ang ibig sabihin ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang nakapupunta sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Ano yun sa the church? Kaya ano ang instruction ng Ama? Listen to Him. To listen to Jesus, it means to trust Him. Ang pakikinig kay Jesus ay pagtitiwala kay Jesus. Amen? At anong sabi ng Biblia? Romans 10:11, hindi mabibigo, hindi mapapahiya ang sinumang nagtitiwala kay Jesus. Hallelujah sa ito, church. Let that be to obey Him. Ang salitang hear Him or to listen to Him, it means to obey Him. Ang pakikinig kay Jesus ay pagsunod kay Jesus. Amen po ba? Oo. Kapag tayo po ay nakikinig kay Jesus, hindi lamang po na tayo ay makikinig sa Kanya, kundi tayo ay susunod sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga sabi ng John 12:26, ang naglilingkod sa akin ay sumusunod sa akin. Sabi ni Jesus, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi na lalakad sa kalilimutan. Can you listen to the church? Let us see. Ito ko na po tapos. Let us see, to listen to Him or hear Him, it means to abide in Him. Ang pakikinig kay Jesus ay pananatili kay Jesus. Are you listening to me? Uulitin ko, ang pakikinig kay Jesus ay pananatili kay Jesus. Now, sa Luke chapter 10, tinanggap ni Martha si Jesus. Natatanda niyo? Tinanggap ni Martha si Jesus. Pero babasahin ko natin ang istorya na-appreciate ni Jesus si Mary, hindi si Martha. Bakit? Sapagkat marami ang tumatanggap kay Jesus katulad ni Martha, pero hindi nakikinig kay Jesus. Are you listening to me? Maraming tumatanggap kay Jesus, pero hindi nakikinig kay Jesus. Kaya marami sa atin ang katulad ni Martha. Sino ang na-appreciate ni Jesus? Si Mary. Bakit? Si Mary po, anong ginawa niya? Tignan po ninyo yung conversation. Dumamit si
Martha kay Jesus at nagsumbong. Inutusan pa si Jesus. Ang sabi ni Martha, Panginoon, sabihan naman ninyo yung kapatid ko na tulungan naman ako. Anong sabi ni Jesus? Martha, Martha, abala ka sa maraming bagay. Ngunit isa lang talaga ang kulang at isa lang talaga ang dapat. Yun ang pinili ni Maria at hindi ito aalisin sa kanya. Ano ang pinili ni Maria? Pinili ni Maria ang maupo sa paanan ni Jesus at makinig kay Jesus. Kapag tayo po ay nakikinig kay Jesus, tayo po ay nananatili kay Jesus. Kapag hindi ka na nakikinig ng salita ng Diyos, malayo ka na sa Diyos. Hello? Kapag hindi ka na nakikinig ng salita ng Diyos, malayo ka na sa Diyos. Kaya ano ang instruction ng Ama? Listen to Him. To listen to Jesus means to trust Him, to obey Him, and to abide in Him. Brothers and sisters, ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay, ano man yung nararanasan mo sa iyong paglilingkod, sa iyong pananampalataya, huwag kang bibigyan. Huwag kang susuko. Kapit ka lang. Kapit ka lang. Ang Diyos ang nakakaalam ng iyong kalagayan. Amen? Tumayo na. This is the message